Life After Prison. By Silence You. Kabanata 901-910. Agad na sumigaw ang taong grasa na may-ari ng inn. Mag-ipon ka para sa akin, mga kasama. Napakagandang pagkain ito, at ihahanda ko ito para sa grupo ni Mr. Severin. Kakain din ako ng marami at ipaghihiganti ang aking anak. Kung maririnig mo ako dyan, sweetie, sana malaman mo na sa wakas ay naipaghiganti ka na ni Mr. Severin. Isang medyo may edad na lalaki ang tumakbo patungo sa katawan ng itim na sawa na may hawak na kutsilyo. Maaari ba nitong pahabain ang ating buhay at dagdagan ang ating resistensya? Agad na nagningning ang mga mata ni Felicia nang marinig iyon at tuwang-tuwa siyang nasabi. Sisiguraduhin kong kakain pa ako mamayang gabi. Hindi mapigilan ni Diane ang mapangiti. Hindi ba't sinabi mo kay Severin na huwag manatili rito noong sinabi niyang tutulungan niya sila? Mukhang napakasaya mo ngayon. Inilibot ni Felicia ang mga mata kay Diane. Alam kong makapangyarihan siya, pero hindi ko inasahan na ganoon kalakas siya. At saka, bakit ako magiging malungkot kung napakaraming benepisyo ang nakukuha ko sa pagkain ng itim na sawa na ito? Hindi nagtagal, dumating ang matabang lalaki at ang kanyang dalawang empleyado habang may dalang ilang malalaking piraso ng karne ng sawa. Nakangiting sabi niya, "Sumama ka sa akin, sir." Sinundan siya ni Severin at ng iba pa sa isang malaking inn. Ang iba pang mga residente na kanina ay natatakot na lumabas ng kanilang mga tahanan ay sa wakas ay ginawa rin ito matapos marinig na ang itim na sawa ay napatay. Binuksan nilang lahat ang mga ilaw ng kanilang bahay, at ang maliit na bayan ay bumalik sa masiglang kaluwalhatian nito. Nang gabing iyon, maraming iginagalang na mga individual mula sa bayan ang nagtipon upang uminom at magdiwang. Maraming tao ang naiyak habang inaalala ang nakaraan, at masyadong naging emosyonal si Severin. Kung iisipin, nakakapagod ngunit makabuluhan ang biyahe papuntang Skystream City. Sa pinakakaunti, nakatulong siya sa mga tao na maalis ang gayong salot, kung hindi, marami pa ang kailangang mamatay doon. Pagkatapos ng magandang gabing pahinga, si Severin at ang iba pa ay umalis muli kinaumagahan. Ang mga tao sa bayan ay medyo maagang bumangon at naglakad sa magkabilang gilid ng kalye ng bayan para makita si Severin. Ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay medyo maayos, at pagsapit ng hapon ng ikalawang araw, sa wakas ay nakita ang isang malaking lungsod. Inihinto ng lahat ang kanilang mga sasakyan sa labas ng lungsod upang magpahinga sandali. Skystream City ba iyon? Wow! Napakalaki! Namangha si Diane nang makita niya ang malaking lungsod. Ngumiti si Severin. Oo nga. Sa 100 lungsod sa Skystream Province, ito ang pinakamalaki at pinakamaunlad din. Itinaklap ni Lily ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at bahagyang ngumiti. Tiyak na ito ang lungsod na may pinakamatinding espiritual na enerhiya kung gayon, kung hindi, hindi itinayo ng gobernador ang mansyon ng probinsya dito. Biglang napaisip si Megan at hindi naiwasang tanungin si Severin. Bayaw, sa tingin mo ba ay dadalo ang 4 na war gods sa ika-60 kaarawan ng gobernador ng lalawigan? Bahagyang kumunat ang noo ni Severin at sinabi sa hindi siguradong tono. Marahil ay gagawin nila. Ngunit kahit na ang mga gobernador ng 9 na lalawigan sa pangkalahatan ay walang gaanong pakikipagkaibigan o pakikipag-ugnayan sa 4 na war gods, madarama nilang obligado silang magpatuloy sa pagpapakita at dumalo kung imbitahan sila ng mga gobernador ng lalawigan. Hindi ba ibig sabihin nito ay makakatagpo ka muli ng 4 na apprentice? Tinakpan ni Megan ang bibig at humajijek. Nakangiting sabi ni Severin. Kailangan mong maging low profile para sa akin kapag nasa labas tayo, Megan. Huwag mo lang banggitin ng basta-basta na ang mga war god ay mga apprentice ko. Sila ang mga war god, kung tutuusin. Nag-aalala sila tungkol sa mga epekto ng publiko. Bukod doon, ako ang guro nila, kaya hindi ko sila maabala sa lahat ng oras, sa tuwing aasahan nila ako sa anumang oras, at may magagawa ako. Tumanggaw si Megan. Naiintindihan ko na, kung may problema ka na kahit hindi mo kaya, hindi rin nila kakayanin. Dapat na tayong umalis. Ang unang gagawin natin ay ang pumili ng hotel at kumain ng tanghalian. Dapat sapat na ang 4 na araw 3 gabing pamamalagi. Magpapahinga tayo bukas,
dadalo sa kaarawan kinabukasan, at pagkatapos ay uuwi sa bahay kinabukasan ng kaarawan. Si Severin ang nagayos habang iniisip niya ang sarili. Hihihi. Pupunta tayo sa plano mo. Ang ganda talaga ng mga tanawin sa biyahe namin nitong nakaraang 2 araw, at nag-enjoy ako sa kalsada. Nakangiting sabi ni Megan. Pagkatapos ay may naalala siya at sinabing, ngunit hindi kami nagugol ng ganoon kar aming oras sa pamimili, kaya iniisip kong gawin iyon pagkatapos ng tanghalian. Nagulat si Severin at hindi naiwasang sabihin. Wow, ang lakas mo talaga. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagod pagkatapos mag-half day sa kalsada? Nagulat ako na naisipan mo pang mag-shopping pagdating namin. Inilibot ni Megan ang mga mata kay Severin. Iyon ay dahil pinapayagan mo lamang kaming manatili dito ng 3 araw. Maaari akong gumugol ng mas maraming oras sa pamimili kung magtatagal pa tayo. Mapait na ngumiti si Severin at sinabi. Maraming puwersa dito, at komplikado ang sitwasyon. Maraming tao ang dadalo sa piging, pangunahin sa kanila ang 4 na gobernador ng county, at marami pang ibang tao mula sa malalaking lungsod. Ang mga gobernador ng lalawigan ay naroon din. Gagawin nila. Nagningning ang mga mata ni Felicia at may naalala agad siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Megan. Dapat kang manamit ng medyo mas maganda kaysa karaniwan kapag dumalo tayo sa piging ng kaarawan. Mas mabuti pa, pumunta ka para sa isang bagay na medyo mas sexy. Agad na kumunat ang noo ni Megan at nagtanong. Bakit ko gagawin? Hindi pa ba ako maganda? Agad na sinabi ni Felicia. Wala kang alam, Megan. Hindi lang ang mga taga-City Mansion ang dadalo sa piging. Marahil ay iba pang makapangyarihang tao mula sa malalaking lungsod na kwalipikadong dumalo rin. Sigurado akong marami pang ibang mansyon ng county o probinsya na mansyon ang naroroon, at mas maganda kung mapapansin mo ang kanilang mga binata. Saglit na hindi nakaimik si Megan at hindi niya napigil ang mapangiti habang nagtatanong. Ano ba ang sinasabi mo, nanay? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na may gusto na ako sa isang tao? Hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. May gusto ka na. Bahagyang natigilan si Diane, at agad na nagtanong. Sino iyon, Megan? May boyfriend ka ba? Sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman kung kilala ko siya. Awkward na ngumiti si Megan. Wala pa akong boyfriend, Diane. Gusto ko lang siya. Hindi ko alam kung gusto niya ako, kaya sasabihin ko lang sa'yo kung nagawa kong makuha ang puso niya. Huwag mo akong alalahanin, okay? Ngunit kailangan naming mag-alala tungkol sa iyo. Agad na sabi ni Felicia. Ikaw ang anak ko. Ipapaalam ko sa iyo na ang iyong mga pamantayan ay dapat na hindi bababa sa anak ng isang alkalde. Mas mabuti pa kung siya ay anak ng isang gobernador ng county o isang gobernador ng probinsya. Subukang iwasan ang ilan sa mga kabataang lalaki mula sa mga ordinaryong pamilya sa itaas na antas. Ikaw ay isang magandang babae, at kailangan mong magkaroon ng kapareha na pantay ang katayuan. Okay, okay. Alam ko, ito ay napakalala. Naiinip na sagot ni Megan sa kanyang ina. Sa tingin ko, dapat kang huminto sa anumang bagay na may kinalaman sa kanyang buhay pag-ibig, nanay. Mayaman man o hindi ang lalaking gusto niya ay hindi mahalaga dahil mayroon na kaming higit pa sa sapat na gastusin sa buong buhay namin. Kung siya ay mahirap, hayaan na lang natin siyang manatili sa aming pamilya bilang isang live-in-in-law. Inalo ni Diane si Felicia. Pero gusto ko lang ang best para sa kanya. Bulong ni Felicia. Hindi nagtagal ay bumalik na sila sa kani-kanilang sasakyan, ngunit hindi tulad kanina, ang sasakyan ni Severin at Diane ang nasa unahan. Sila kasi ang pumili kung saang hotel tutuluyan kaya sumunod na lang sa likod nila ang ibang sasakyan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Severin na haharangan siya ng ilang mga gwardya ng lungsod nang makarating siya sa pasukan ng lungsod. May problema ba? Bumaba ng sasakyan si Severin at nagtanong sa guard. Nakangiting sinabi ng taong mukhang kinauukulan. Paumanhin, ngunit ang sino mang gustong makapasok sa Skystream City ay kailangang magbayad sa anyo ng mga espiritual na bato. Hindi ito malaking halaga. 3 mababang uri ng espiritual na bato bawat tao ay sapat na. Hindi inaasahan ni Severin na may ganoong tuntunin.
Iyon ang unang beses niyang makatagpo ng ganoon. Gayunpaman, nang makita niya na ang ibang bisita sa tabi niya ay nagbayad ng mga espiritual na bato bago pumunta ay hindi sinubukang makipagtalo sa tao at direktang sinabi. Mayroong 11 sa atin, kaya narito ang 33 espiritual na bato. Inilabas niya ang mga ito at ibinigay sa guard. Maaari kang pumasok sa lungsod ngayon. Tandaan na huwag lumabas ng lungsod para sa mga walang kabuluhang kadahilanan. Ang pagbabayad ng mga espiritual na bato ay hindi kinakailangan kapag lumabas sa lungsod, ngunit kailangan mong magbayad para sa bawat oras na papasok ka sa lungsod. Hinintay ng gwardya na makapasok si Severin sa sasakyan bago ito pinaalalahanan. Hindi ko inaasahan na babayaran natin sila ng mga espiritual na bato. Natutuwa akong mayroon ka nito, kung hindi na tayo makakapasok sa lungsod. Hindi maiwasan ni Dayan ang mapangiti ng pilit. Pagkatapos ay sinabi ni Severin. Kung wala tayo, mabibigyan natin sila ng pera. Ang isang spiritual stone ay nagkakahalaga ng $1,500, kaya kailangan lang nating bayaran sila ng 16,500. 16,500. Nagulat si Dayan. Maaaring hindi ito malaking pera para sa mga mayayamang negosyante at mga taong tulad natin, ngunit ito ay isang malaking halaga para sa karamihan ng mga tao. Paano sila makakapasok sa lungsod kung gayon? Ngumiti si Severin at sinabing, ang Skystream City ay ang pinakamaunlad na lungsod sa Skystream Province at sa lungsod na may pinakamaraming practitioner. Hindi ito ang uri ng lugar na maaring pasukin ng mga ordinaryong tao, at karamihan sa mga ordinaryong tao ay walang negosyo dito kahit saan. Tumanggaw si Dayan nang marinig iyon. Tama ka. Ito ang pinakamaunlad na lungsod sa Skystream Province, at hindi makakapasok ang mga normal na tao. Tanging mayayaman, makapangyarihan, at maimpluwensyang makapasok sa ganoong lugar. Kahit noon pa, hindi madali para sa kanila. Hindi nagtagal ay huminto si Severin sa labas ng isang hotel. Hihihi. Mukhang kahanga-hanga ang hotel na ito, bayaw. Dito ba tayo tutuloy? Napahadjejek si Megan nang makita ang Lockery Hotel sa kanyang harapan. Tumanggaw si Severin. Siyempre, ito ang unang pagkakataon mo dito, at hindi ba't pangarap mong bisitahin ang Skystream City minsan sa iyong buhay? Hindi ba't nakakahiya kung natupad ang iyong pangarap ngunit nagstay ka sa isang hindi gaanong marangyang hotel? Ngumiti kaagad si Megan at sinabing, hihihi. Ikaw talaga ang pinakamahusay. Tamang pumili sa'yo si Dayan. Inilibot ni Dayan ang mga mata kay Megan nang marinig niya ang sinabing iyon. Kung ganoon, bakit mo ako hinikayat noong una na iwan siya? Ganon ka rin kapilit na kumbansihin akong makasama si Edward kahit bumalik na si Severin. Awkward na ngumiti si Megan. Iyan ay dahil hindi namin nakita ang mas malaking larawan. Nahihiyang sinabi ni Felicia. Pasensya na, Dayan. Hindi pa namin alam noon na si Severin ay isang kahanga-hangang individual. Noong panahong iyon, siya ay isang ex-convict, at si Edward ay anak ng isang second-tier na pamilya. Kami ay umaasa na maaari kang pumili ng isang taong makapagbibigay sa iyo ng magandang buhay. Okay, nanay. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Tumingin na lang tayo sa hinaharap at mamuhay ng masaya. Sabi ni Dayan. Ayaw niyang kausapin sina Felicia at Megan tungkol doon. Oo, alam ko. Agad namang ngumiti si Felicia. Ang nakaraan ay nasa nakaraan, at kailangan nating tumingin sa hinaharap. Ang ating buhay ay magiging mas mabuti at mas mabuti sa hinaharap. Well, titingnan mo ba lahat ng magagandang babae doon? 10 sila, malamang. Sabi ng isang lalaki na kabilang sa ilang mayayamang binata na malapit sa hotel. Napasulyap sila at nakita ang grupo ni Severin nang papasok pa lang ng hotel ang huli. Isang lalaking naka-floral print na suot ang damayla sa kanyang mga labi at ngumiti ng masama. Hihihi. Hindi ako nang ahas na lumihis sa kagandahang tulad nito, baka habang naliligaw ang aking sulyap, may isang kagandahang namimiss ko. Ang lahat ng mga babaeng ito ay kaakit-akit na mayroong isa para sa bawat panlasa. Hihihi. Nakangiting sabi ng isa sa kanyang mayamang kaibigan. Ganyan ang prosa. Ganyan ang tula. May paraan ka sa mga salita, Arnie.
Ngumiti ng masama si Arnie. Ikaw at ang iyong kaawa-awang mga pag-iisip. Nakikita lang natin ang kanilang likuran. Siguro kung lahat sila ay may magandang mukha din. Maaari nating malaman kung pupunta tayo doon at tingnan sila. Nakangiting sabi ng katabi niya. Maraming tao sa Skystream City, kasama na ang mga napakagandang babae. Tapos may mga mukhang maganda sa likod pero pangit ang mukha. Nasa kalye ako kahapon nang makita ko itong hot chick na ito. Natulala ako sa pag-indayog ng kanyang balakang sa magkatabi, at muntik na akong maglaway kapag nakatingin ako sa kanya. Ngumiti ang isa sa kanilang mas malalaking kaibigan at nagtanong. At ano ang nangyari, Dave? Pagkatapos, sinabi ni Dave. Halos matawa ako nang umakyat ako para tingnan ang kanyang mukha, dahil marami siyang kulubot kaya bet ko na siya ay lampas sa 60 taong gulang man lang. Siya ay isang matandang babae, ngunit siya ay nagsusuot tulad ng mga batang babae sa kapitbahay at napaka-sexy ng kanyang balakang kapag siya ay naglalakad. Buwahahaha. Parehong humagalpak ng tawa ang matabang lalaki at si Arnie nang marinig iyon. Tara, puntahan natin sila. Ang mga lalaki ay walang kamalay-malay na naglakad ng mas mabilis, at ilang segundo lang ang lumipas sa paglalakad nila sa grupo ni Severin. Pagkatapos ay lumipat sila sa isang tabi at lumingon upang tingnan ang mga babae. Natigilan ang tatlong lalaki nang lumingon sila sa mga babae. Lahat sila magaganda. Napalunok si Dave ng laway at napabulalas. Holy moly, talagang napakaganda nila. Maliban sa isang babaeng mukhang mas matanda sa iba, ang iba ay bata pa at maganda. Oo, mas maganda silang tatlo kaysa sa iba. Mga lalaki, hindi ako makapaniwala na ang daming magagandang babae dito sa Skystream City. Medyo natuwa rin si Arnie, at natulala siya nang makita ang napakaraming magagandang babae. Siguro pwede mo silang ilibrera sa dinner. Pupusta ako na itatapon nila ang sarili nila sa atin kapag nalaman nila ang background natin. Ang sabi ng matabang lalaki nang makita ang pagkasabik ni Arnie. Pagkaraan ng ilang oras na pag-iisip, sa wakas ay sinabi ni Arnie. Maganda ang pananamit nila, kaya may posibilidad na hindi sila gold digger. Kung mayroon man, lahat silang 10 ay maaaring ikasal sa lalaking iyon. Wow! Maswerteng bastos ang lalaking iyon. Sabi ng mataba. Kinain ng mga babae ko ang lahat ng masasarap na bagay pagkatapos nilang umuwi kasama ko, at ngayon ay lahat sila ay matataba. Hindi na ako mapakali na umuwi, at mas gusto kong magsaya sa labas. Biro ni Dave. Hindi ba nagagalit sa iyo ang mga babae mo kung wala ka sa bahay, Moby? Hindi ka ba nila mahihirapan? Malamig na sinabi ni Moby. Pahihirapan nila ako. Hahaha. Hindi sila maglalakas loob. Sa pagkakaalam ko, mas nag-aalala sila na itaboy ko sila sa bahay. Alam nila kung gaano bababa ang kalidad ng buhay nila kapag sila ay pinalayas. Mataas ang buhay nila ngayon, at ang ginagawa lang nila ay kumain, uminom, at magtatamad maghapon. Napansin ni Dave na nakapikit pa rin si Arnie sa mga babae, kaya hindi niya maiwasang mapangiti at sabihin. Kung ganto mong pumunta doon, pumunta ka lang, Arnie. Hindi mo malalaman kung papayag sila o hindi kung hindi mo susubukan ang iyong kapalaran. At saka, kaming tatlo ay may sapat na matibay na background ng pamilya na walang masyadong tao sa Skystream City na hindi namin kayang masaktan. Pinalakas din siya ni Moby. Sumasang-ayon ako. Kung hindi mo kukunan ang iyong shot, malamang na hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon sa hinaharap. Paano kung nandito lang sila para sa isang bakasyon? Ano ang mga pagkakataon na makita mo sila sa pangalawang pagkakataon kung palalampasan mo ang pagkakataong ito? Naunawaan kaagad ni Arnie ang puntong sinusubukang itawid ni na Moby at Dave. Agad niyang ikinaway ang kanyang mga kamay at sinenyasan ang kanyang mga kaibigan na sumunod sa kanya habang papalapit sa grupo. Kukuha tayo ng 10 kwarto. Magkasama kami ni Dayan sa isang kwarto, habang ang iba ay may sariling kwarto. Si Severin ay masayang nakikipag-chat sa iba habang naglalakad sila, at nakaramdam siya ng lihim na kasiyahan nang maisip niyang makasama si Dayan sa iisang silid sa susunod na 2 gabi. Si Dayan naman ay namula nang marinig iyon. Maaari na lang niyang i-book ang mga kwarto nang hindi partikular na sinasabi na makibahagi siya sa isang kwarto sa kanya.
Medyo nahiya ito dahil nasa tabi lang niya sina Felicia at Megan. Samantala, nakaramdam ng kaunting inggit si Sheila, at iniisip niya kung kailan tatanggapin ni Severin ang pagmamahal nito sa kanya. Galing ka ba sa labas ng bayan? Ipagpalagay ko ikaw ay dahil nasa isang hotel kayong lahat. Lumapit si Arnie at nakangiting sabi. Gusto kong makipagkaibigan sa inyong lahat kung okay lang. Maaari kang pumunta at manatili sa aking lugar. Mayroon akong ilang mga bakanteng silid doon, kaya maaari ko ring hayaan kayong gamitin ang mga ito. Nang marinig iyon ni Moby at Dave ay nagkatinginan sila at agad na naintindihan ang plano ni Arnie. Halos tiyak na matutuwa ang mga babaeng iyon na tanggapin siya sa kanyang alok kapag nalaman nila kung gaano kayaman at makapangyarihan si Arnie. Pagkatapos ay maaari niyang samantalahin ang pagkakataong humingi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga babaeng iyon para maimbitahan niya silang lumabas para magsaya sa gabi. Maaari pang ang magkasabay sina Moby at Dave, at sa tamang presyo, maaaring pagbigyan ang mga dilag na iyon sa kanilang mga kahilingan. Kung tutuusin, hindi naman iyon ang unang beses nilang nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Bago pa makapagsalita si Diane at ang iba pa, agad na sinabi ni Moby. Ang gwapong binata dito ay si Arnie Pearson, ang sayan ng isang second-tier na pamilya. Kung iisipin mo, medyo nakakatakot para sa isang pamilya na kilalanin bilang isang second-tier na pamilya sa isang lugar tulad ng Skystream City. Ang isang upper-tier na pamilya na tulad niya ay itinuturing na isa sa mga tunay na mayayamang pamilya. Gayunpaman, sinabi ni Severin na may malamig na ngiti. Paumanhin, ngunit hindi pa namin kayo nakilala, at hindi kami ang uri ng mga tao na gustong samantalahin ang kabaitan ng ibang tao. Pinahahalagahan namin ang iyong kilos, ngunit mas magiging komportable kaming manatili sa isang hotel. Sapat na ang pangunawa ni Severin upang malaman na may lihim na motibo si Arnie sa pagiging magalang sa kanila, ngunit gayunpaman ay magalang siyang tumanggi dahil ayaw niyang magdulot ng gulo sa isang lugar tulad ng Skystream City. Ilang beses na kumaibot ang mga labi ni Arnie, at hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Severin ng ganoon kainsaydidong pangyayari matapos niyang malaman na sayan siya ng isang second-tier na pamilya. Masasabi ni Arnie na malamang ay isang mayamang negosyante si Severin na maaaring anak ng makapangyarihang pamilya ng ibang lungsod, o di kaya'y anak ng isang mayor. Hinawakan ni Moby ang mahabang mukha at agad na sinabing, mas mabuting mag-isip ng 2 beses bago tumanggi ng husto. Nasa Skystream City ka ngayon. Kami ni Dave ang mga sayan ng mga third-tier na pamilya, habang si Arnie dito ay mula sa isang second-tier na pamilya. Magiging bastos ka ba para tanggihan ang aming mabait na kilos? Agad namang kumbansihin ni Dave. Pag-isipan mong mabuti, kaibigan. Masasaktan kami sa iyong pagtanggi, at magkakaroon ng matinding kahihinatnan sa iyong mga aksyon. Sa kabaligtaran, kung tatanggapin mo kami bilang iyong mga kaibigan, ang iyong paglalakbay sa Skystream City ay magiging mas maayos sa hinaharap. Hindi alam ni Severin kung ano ang i-react doon, at iniisip niya kung nagsisimula na bang takutin siya ng 3. Buti na lang at hindi siya natakot kahit kaunti. Ngumiti lang siya at sinabing, ikinalulungkot ko talaga, ngunit pumunta ako sa Skystream City para sa ilang opisyal na usapin, at aalis ako sa loob ng 2 araw. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit sa palagay ko ay hindi na kailangang manatili sa iyong lugar. Ako lang ang klase ng tao na hindi mahilig magpabigat sa iba. Oo, hindi kami mahilig magpabigat sa ibang tao, kaya pabayaan mo na lang kami. Humakbang si Sheila at sinabi sa kanila. Magiliw silang inanyayahan ng 3 lalaki na tumuloy sa kanilang lugar, at sinabi pa nilang gusto nilang makipagkaibigan kay Severin. Gayunpaman, alam ni Sheila na mayroon silang karumal-dumal na mga plano at sila ay ginagamit lamang ang lahat ng iyon bilang isang dahilan upang isulong ang kanilang mga layunin. Isang tingin sa kanila at alam niya na sila ay hindi disenteng tao. Sumabog sa galit si Moby, at kinuyam niya ang kanyang mga kamaon na may walang awa na ekspresyon. Sinaman niya ng tingin si Severin. Huwag kang mayabang. Baka pumirma ka sa sarili mong death warrant kung hindi ka magpapakita ng anumang paggalang sa mabait na imbitasyon ni Arnie. Hindi napigilan ni Severin ang bumantong hininga at sinabing, ayoko ng gulo dito,
Kaya dapat umalis ka na ngayon kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Hindi ko nais na magsisi kayong tatlo kapag nakagawa na ako ng hakbang. Magsisi. Hahaha. Pinapatawa mo ako. Ngumisi si Arnie at ipinalakpak ang kanyang mga kamay para utusan ang kanyang mga bodyguard na palibutan ang grupo ni Severin. Matapos mapaligiran si Severin ay ngumisi si Arnie. Ipakita mo sa akin kung paano mo ako pagsisisihan. Walang magawa si Severin nang mapatingin sa pagmamatigas ni Arnie. Lumakad siya pasulong at sinabing, "Sigurado ka ba, kung gusto mong ligawan si kamatayan, pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa para hindi ka mag-isip na magagawa mo ang anumang gusto mo sa Skystream City." Hahaha. Isa kang baliw na bata. Kunin mo siya, mga lalaki. Patayin mo siya at hulihin ang lahat ng babae niya. Utos ni Arnie sa mga bodyguard niya sabay wave ng kamay. Nainis siya nang makita niyang walang takot na binitawan si Severin ng mga walang awang pahayag sa kanya. Sugod. Agad namang sumugod ang mga bodyguard. Ang kanilang natamo ay hindi masyadong mababa dahil karamihan sa kanila ay umabot na sa level 7 o level 8 Profound Master. Sa mas maliliit na lungsod, ang mga may katulad na antas ng lakas ay karaniwang ang mga pinuno ng mas maliliit na puwersa. Sa kabaligtaran, ang mga naturang individual sa Skystream City ay sa karamihan ng mga ordinaryong bodyguard na nagsilbi sa mga pamilya sa itaas na antas. Mayroong 2 bodyguard na may mas mataas na base ng paggamit kaysa sa iba. Ang isa ay umabot sa level 2 Warrior King, habang ang isa ay nasa level 4 Warrior King. Sa pangkalahatan, marami sa Skystream City ang hindi maglalakas loob na saktan ang mga may tagumpay na tulad nila, lalo na't si Arnie at ang kanyang 2 kaibigan ay kilalang tao rin sa lungsod. Iilan ang may lakas ng loob na kuskusin sila sa maling paraan, na nag-alis ng pangangailangan para sa kanila na dalhin ang mga may pinakamataas na tagumpay sa tuwing sila ay umalis sa bahay. Pagkatapos ng lahat, ang mga individual na nasa level 5 Warrior King pataas ay hindi karaniwan. Sumugod si Severin nang hindi hinihiling na tulungan siya ni Wendy at ng mga babae. Sa kanyang mga mata, ang mga Profound Master na iyon ay madaling makitungo, at ilang suntok lang ang kailangan niya para lumipad silang lahat. Ah, masakit. Tapos na ako. Malamang nabali ang tadyang ko. Ang mga Profound Master ay isa-isang humagulgol sa sakit, at ang tanging mga bodyguard na nanatiling nakatayo ay ang level 2 at level 4 na Warrior King. Mukhang hindi mababa ang natamong tagumpay ng lalaking iyon. Kailangan mong maging mas maingat, Khaled. Binalaan ni Arnie ang pinuno ng kanyang mga bodyguard. Kinilabutan siya sa eksenang nauna sa kanya dahil ang buong grupo ng level 7 o level 8 Profound Masters ay napakadaling natalo ni Severin. Ipinakita nito na ang tagumpay ni Severin ay hindi bababa sa isang Warrior King. Huwag kang mag-alala, sir. Kakayanin natin siya. Si Khaled, na isang level 4 Warrior King, ay nakipagpalitan ng tingin sa lalaking katabi niya. Naikuyom nilang dalawa ang kanilang mga kamao, naglabas ng matinding espiritual na enerhiya, at agad na inilunsad ang kanilang mga sarili pasulong upang suntukin si Severin. Isang mabangis na tigre na gawa sa condensed spiritual energy ang lumitaw sa harap ng level 2 Warrior King. Ang tigre ay halos kasing tangkad ng tao, at maaaring ituring ito ng isang kapuri-puri na pagpapakita ng kasanayan. Samantala, si Khaled, ang level 4 Warrior King, ang lahat ay huminto at ipinakita ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Isang lumilipad na espada na nabuo ng condensed spiritual energy ang lumitaw at lumipad mismo kay Severin. Nakakatakot iyan. Nagtago sina Felicia at Megan sa likod ni Wendy at ng mga babae. Hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala kay Severin. Malamig na ngumiti si Severin nang harapin ang pag-ataking iyon. Ang gayong mga pag-atake ay walang halaga sa kanyang mga mata, at pinalapot niya ang aura mula sa kanyang 2 kamao upang bumuo ng isang guwantes. Bahagyang ibinaluktot niya ang kanyang katawan, pinalabas ang magkabilang kamao, at sinaktan ang mga atake ng mga kalaban. Sinisikap ba niyang patayin ang sarili niya? Imposibleng direktang gawin ang ating mga pag-atake kung ang antas ng kanyang paggamit ay hindi 2 o 3 beses na mas mataas kaysa sa atin. Laking gulat ni Khaled nang makita iyon.
Sumimangot din yung ibang lalaki. Siya ay humaharap sa ating mga pag-atake ng direkta nang hindi gumagamit ng anumang mga kasanayan o diskarte. Makakaya ba niya ang pag-atake? Gayunpaman, halos magkasabay na tumunog ang isang malaking dagandong, at pareho ang malaking tigre at ang lumilipad na espada ay nagkapira-piraso sa suntok ni Severin. Nagkapira-piraso sila sa himpapawid at naging pulbos. Iyan ay imposible iyon. Paano? Takot na takot ang level 2 Warrior King kaya umatras siya ng 2 hakbang. Paulit-ulit niyang ipinilig ang ulo, na punong-puno ng di makapaniwala ang mukha. Paano niya nakamit iyon? Hindi niya makakayanan ang pag-ataking iyon kung hindi man lang siya level 6 na Warrior King. Nagawa niya rin ito ng napakadali. Pwede ba siyang level 7 Warrior King? Natigilan din si Khaled sa eksenang nasa harapan niya at nakatulala lang. Hihihi. Oras na para makilala mo ang ginawa mo. Walang plano si Severin na magpakita ng awa sa kanila habang sumugod siya sa kanila at sinuntok ang magkabilang kamao sa dibdib nila bago sila makapag-react. Ang 2 Warrior King ay ipinadala sa himpapawid mula sa suntok, at isang malaking butas ang lumitaw sa kanilang mga dibdib. Ang makaligtas sa gayong malaking dagok ay talagang imposible. Hindi. Hindi iyon maaaring. Khaled. Isa siyang level 4 Warrior King, at siya. Nagsisimula ng tumulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Amy, at hindi na niya napigilan ang sarili. Pagkatapos ay idinagdag ni Moby. Kung tama ang narinig ko, sinabi ng bodyguard mo bago siya mamatay na ang taong ito ay malamang na isang level 7 Warrior King. Mukhang nag-cross ang landas namin ng isang napakalakas na individual, at sa hitsura nito, maaaring hindi siya mula sa isa sa mga malalakas na pamilyang iyon na nagpunta rito para lang magsaya. Oo, Arnie. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagpanik din si Dave. Naz-anay na sila sa Skystream City, at hindi pa sila nakatagpo ng ganoon. Pagkatapos ng nangyari, natural na sa kanila na makaramdam ng kaunting takot. Dumilim ang mukha ni Arnie at sinabi niya kay Severin. Hahayaan kita sa pagkakataong ito, ngunit hindi ka na muling magpapakita sa akin o babayaran kita. Malamig na ngumiti si Severin, lumapit kay Arnie, at sinampal ito. Ako dapat ang magsasabi niyan. Hahayaan kitang mabuhay ngayon, pero parang patay ka na kung makita ko ulit ang mukha mo. Pagkatapos ay tumalikod siya at sinabi kay Diane. Tara na honey. Kailangan nating suriin ang lahat ng tao sa hotel. Okay. Tumanggaw si Diane at sumabay siyang naglakad patungo sa hotel. Ang lakas ng loob mong sampelan ako, gago ka. Mariin na ikinuyom ni Arnie ang kanyang mga kamao at tinitigan ang likurang anyo ni Severin. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagsitayuan na ang ibang mga sugatang bodyguard. Matapos tumakbo papunta kay Arnie, napatingin sila sa mga bangkay ng 2 Warrior King at natroma sila dahil sa nangyari. Halatang naging madali si Severin sa kanila kanina, kung hindi, lahat sila ay sumama din sa 2 patay na lalaki sa kabilang buhay. Ano pa ba ang magagawa natin kundi buhatin ang kanilang mga katawan at umuwi kaagad? Si Arnie pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing. Siya at ang kanyang 10 babae ay nananatili sa hotel na ito, kaya dapat na madaling malaman ang higit patungkol sa kanila. Uuwi ako, ipaalam sa aking ama, at dadalhin ang aming pinakamalakas na lalaki dito. Ang layunin ko ngayon ay wakasan ang kanyang buhay. Ganon din ang galit ni Moby, ngunit malinaw pa rin sa kanya ang pag-iisip na sabihin kay Arnie. Sigurado ka bang gusto mong sabihin ito sa iyong ama? Hindi niya gusto kapag lumalabas ka na nananakit ng mga babae. Baka magtagumpay ka sa pagdala ng iyong mga lalaki upang patayin ang batang iyon, ngunit maaaring hindi ka magkaroon ng pagkakataon na makipaglaro sa sinuman sa mga babaeng iyon. Tama, sabi ni Dave. Alam mo ang iyong ama, titingnan niya ang mga babaeng iyon at malalaman niya kung ano ang nangyayari. Kahit na ipaghiganti ka niya at patayin ang lalaking iyon, hahayaan niya ang mga babaeng iyon sa halip na payagan kang dalhin sila sa iyo. Lahat sila ay mahinang babae, kung tutuusin. Ilang beses na kumaibot ang mga labi ni Arnie, ngunit nang maisip niya ang kahihiyang dinanas niya kanina, marahas pa rin niyang sinabi. Kalokohan. Tama ka dyan, pero ang gusto ko lang ngayon ay patayin ang batang iyon.
Tinapos niya ang buhay ng dalawang warrior king namin, at si Khaled ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Para lumala pa, sa unang pagkakataon ko, sinampal niya ako sa unang pagkakataon. Saglit na nasa malalim na pag-iisip si Moby nang biglang nagningning ang kanyang mga mata. May naisip ako. Arnie, kapag dinala mo ang tatay mo at ang mga tauhan mo para patayin ang batang iyan, palihim akong magpapadala ng susundan sa mga babaeng iyon. Mahuhuli sila pagkalabas nila ng hotel, at kapag nadala mo na rito ang tatay mo, makapag-isip ka na lang ng dahilan para umalis kasama ko. Sa isang iglap ay nagliwanag ang mga mata ni Dave at sinuportahan niya ang plano. Perpekto. Mukhang magandang plano iyon. Maaari mong ikulong ang mga babae sa sandaling makuha mo sila, Moby. Sa wakas ay makakasama na natin sila. Oo. May villa ako sa city outskirts, kaya pagdating ng panahon, ikukulong ko na lang sila doon at magpapadala ng magbabantay sa kanila. Pwede naman tayong magsaya sa kanila kung kailan natin gusto. Hahaha. Napagdesisyonan na. Nakaramdam ng init sa puso si Moby nang maisip niya ang sexy figure ng mga babae, at sabik na siyang matikman ang kanilang katawan. Nagmula sina Dave at Moby sa isang third-tier na pamilya, at malamang na hindi nila kakayanin ang level 7 na warrior king gaya ni Severin. Gayunpaman, walang dapat ikatakot si Arnie, dahil ang kanyang pamilya ay isang pangalawang tier na pamilya. Ang ilan sa mga second tier na pamilya ng Skystream City ay maaaring may level 8 warrior king sa kanilang hanay kasama ang ilang level 7 warrior king. Agad namang umalis ang tatlo matapos ang kanilang usapan. Pinuntahan ni Moby at Dave ang kanilang mga bodyguard, habang inutusan ni Arnie ang kanyang mga bodyguard na buhatin ang dalawang bangkay sa kotse bago tumungo. Pauwi na. Medyo nag-aalala pa rin si Diane habang umaakyat sa front desk kasama si Severin. Sinabi niya sa kanya, "Dapat ba tayong pumunta sa ibang hotel, honey? Baka wala na ang mga iyon ngayon, pero nag-aalala ako na baka pumunta sila dito at manggulo ulit mamaya. Magiging maayos din." Walang pakialam na sabi ni Severin. "Papatayin ko lang sila kung magpapakita sila dito at manggugulo. Maaaring hindi ko gusto ang gulo, ngunit hindi ako natatakot kung may dumating na gulo sa aking pintuan. Hindi nila ako masisisi kung mayroon silang death wish, at ang pananatili sa ibang hotel ay hindi makakagawa ng pagbabago sa sayon ng isang second-tier na pamilya." Si Sheila, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsabi, "Oo, isa pa. Ang isa sa kanila ay sayon ng isang second-tier na pamilya, habang ang dalawa naman ay mula sa mga third-tier na pamilya. Kung nasa isip nila na pahirapan tayo, mahahanap pa rin nila tayo kaagad kahit na lumipat tayo ng hotel. Ito ang kanilang teritoryo, pagkatapos ng lahat, at sigurado akong pamilyar sila sa lungsod." Walang kamalay-malay na sumulyap si Severin kay Sheila at nagulat siya nang may isang taong kasing bangis niya ay maaaring mag-isip ng ganoon katalino. Gulat na napatingin ang receptionist kay Severin. Nakita niyang medyo gwapo ito, at wala siyang ideya kung saang mayayamang pamilya siya nanggaling upang magkaroon ng napakaraming magagandang babae sa paligid niya. "Sir, pasensya na po, pero wala na po kaming available na mga ordinaryong kwarto. Mga luxury suite lang po ang available ngayon, pero mas mahal po sila." Nakangiting sabi ng receptionist. Sumama ang ekspresyon ni Megan habang sumagot. "Ano ang ibig mong ipahiwatig dyan? Sa palagay mo ba ay hindi natin kayang bumili ng isang luxury suite? Gaano pa ba kamahal ang mga ito? Ang isang suite ay nagkakahalaga ng $3,000 bawat gabi. Sobrang mahal niyan." Nagulat si Megan sa presyo. Paliwanag ng receptionist. Hindi naman ganoon kamahal ang mga luxury suite na ito noon, pero tumaas ang presyo dahil ipagdiriwang ng gobernador ng probinsya ang kanyang ika-60 birthday party. Marami sa mga pumupunta rito mula sa ibang lungsod o ibang probinsya ay mayayaman, kaya ang pangangailangan para sa magagandang kwarto sa mga mamahaling hotel ay tumataas ang presyo ng kwarto. Nakikita ko. Biglang natauhan si Megan at hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Pagkatapos ay naglabas si Severin ng isang bank card at sinabing, "Huwag kang mag-alala tungkol dito. Tingnan ko. Dito tayo mamayang gabi, bukas ng gabi, at sa gabi pagkatapos nito, kaya ito ay magiging kabuuang pananatili ng 3 gabi."
Titingnan natin ang umaga pagkatapos ng ating ikatlong gabi dito. Walang problema. Kaya magiging 10 kwarto iyon, tama ba? Kinumpirma muli ng receptionist bago ayusin ang mga kwarto para sa grupo ni Severin. Pagkatapos ay magalang niyang ibinigay ang mga room card sa kanya at sinabing, "Maswerte ka at dumating ka rito ng mas maaga, kung hindi, kahit na ang pinakamahal na mga suite ay hindi magagamit upang ma-accommodate ang iyong kahilingan para sa 10 silid sa parehong palapag." Nakangiting tumango si Severin at sumakay ng elevator sa itaas kasama ang iba. Sa sandaling iyon, pinauwi ni Arnie ang kanyang mga tauhan at bumalik na may maaliwalas na mukha. "Tatay, Nanay, may nang-aapi sa akin." Sinampal niya ako, sinaktan ang lahat ng bodyguard namin, at pinatay pareho sina Khaled at si Maddie. Pagbalik niya sa bahay, pinapasok niya ang mga bodyguard na may bitbit na 2 bangkay at umiiyak habang naglalakad papunta sa kanyang ama kasama ang kanyang nasugatan na partido. Ano? Naikuyom ng ama ni Arnie na si Ambrose ang kanyang mga kamao sa galit. Sino ang gumawa nito? Ang lakas ng loob nila na hindi igalang ang ating pamilya.